wala nang kwenta itong Security Council na ito. Kasi ang namumuno ay mga talipandas. Ang namumuno ay mga taksil. Kaya tayo may ahensya ng gobyerno para lahat yan ng ahensya ng gobyerno ay protektahan kayo. So ngayon, tinanggal nila yan si Sara para hindi malaman ni Sara yung mga plano nila. Marshall Lunaba, sabi ng mga palangga natin, I think kung hindi ninyo aagapan ay papunta na tayo doon. Dahil, ayun na nga, ayon sa ating puting ahas, ito ay ginawa itong Executive Order number 81 ni Bangag pagbasok ng taon kasi naaalarma na talaga siya sa mga darating na panahon. Alright? Lalo na itong January 13 na pagtitipon ng INC na kung saan sinusuportahan din ng ating mga kababayan, nating lahat, even hindi tayo INC member dahil ang panawagan ng INC imbes na tutukan ang pagpamumulitika or pangaharas sa Vice President, imbes na magkaroon sila ng tinatawag na unity. Remember that unity team? Ang ginagawa ni Lisa Tanas, ni Bangag Marcos, ay ang mangharas, manggipit. So, kaya naman tinututulan ng ating mga palangga na INC family na kung saan hindi dapat yan ang pinagkakaabalahan ng bangag na ito, sa halip ay kung saan ay maibsan ang inyong kahirapan, katulad ng pagtaas ng presyo ng bilihin, ang korupsyon nila, ang kanilang smuggling, ang kanilang polboronic, at marami pang iba. Mamaya pag-uusapan uli natin yan, mga palangga. So itong Executive Order number 81, which is reorganizing the National Security Council, na pinirmahan ni Bangag, okay? Ito hindi na natin babasahin ng kailan, ito, here. Okay? Na kung saan ito ay kanyang ipinatupad ngayong araw na ito. Kumbaga nag-reshuffle o nagtanggal siya ng mga miyembro ng council na yan. Ano ba yung na yan, mga kababayo? Uy, nawala yung ating binasa. Alright. So anyway, ano ba ang ibig sabihin ng National Security Council na yan, di ba? Kung saan ang purpose niyan ay para sa ating mga mamamayang Pilipino na kung saan ay proteksyonan ang pangkalahatang Pilipinas. Doon mo maririnig ang mga soberenya eklabouche, protektahan ang ating ekonomiya, mga ganyan. So pasok doon sa banga. So tinanggal nila yung former presidents, Jim A., Joseph Estrada, who else? Wala na si Noynoy. So, Pangulong Duterte at ang ang ating Vice President, President Sara Duterte. Alright? Sabi ni Gorgor TV, tuloy ang INC Rally for Peace, walang makakapigil doon. Alright? Ipanaw, PPP at Duterte Youth lang ang party list na iboboto natin, sabi ni Yasu Fufu. So mga kababayan, pag-usapan natin kung bakit yan ay pagbigla-bigla, karakarakang nagkaroon ng ganyang reorganizing yung mga personalidad dyan sa National Security Council. Siyempre kasama yan iba't ibang mga ahensya like Department of Defense, PNP, nakita natin, sino ito? Actually, dito sa ating cellphone, kung sino-sino yung mga natira dyan. Alright, here we go. Okay. So dito, right, tingnan natin kung sino mga sinulat niya dito. Okay. Ito pala nakasulat dito. Ayan. So, kasama dyan ang president yung Bangag as a chairperson nga, then Senate President, Speaker of the House of Representatives, syempre kasama si Tambaloslos, Senate President pro tempore, at kung sino-sino pa. Tignan natin to. Senate, House, Senate Committee on Foreign Relations, yun nga, National Defense and Security for Peace, PIDEA, Foreign Affairs, sino pa to mga Department of Justice, DILG, okay, Department of Labor and Employment, kasi yun nga, kasama dyan yung ekonomiya ng ating bayan, kung paano natin maproteksyonan and everything. Secretary of Presidential Communications, ayan yung mga magkakasabot sila. At, sino-sino pang mga
kaano nila, kakuntsaba nila. Actually, napag-alaman natin sa ating puting ahas, not only Inday Sara, pero may mga key people, okay, na tinanggal nila diyan sa National Security Council kasi nga hindi naman 'yan mga kababayan ang sinasabi nila na to protect the economy, no, to protect the people, to protect the soberanya sa inyong mga kaligtasan, dadadadadam. Kasi nga yan ay talagang target nila para hindi malaman ng Office of the Vice President ang mga galawan nila. Dahil tandaan ninyo, kung naalala ninyo, sinabi ni Inday Sara na may nag-report, di ba, sa kanya, kaya nga, may nag-report sa kanya, may mga nagre-report sa kanya na may plano siyang gurgurin. Remember, tinanggalan siya ng security detail? Tinanggalan siya ng mga nagbabantay sa kanya para what? Para pwede siyang magurgur. Kasi ang next in line, kapag si Bangag Jr. ay magurgur, for whatever means, literal na gurgur o gugurgurin niyo siya, si Sara Duterte, the Vice President, ang next in line. At yan mga kababayan, minamadali nila. Di ba? Ang dami na nating mga ikinuwento sa inyo na expose na itong January, February na ito, critical para sa mga bangag. Okay? Paanong critical? Destined na ang mga taong gustong gurgurin siya. Hindi dahil gurgurin siya ng ganun-ganun na lang, kundi gurgurin siya sa pwesto kasama yung asawa niyang kidnapper dahil sa ginagawa nila. Even mga pulis, mga military, ay sukang-suka na sa gobyerno ni Bangag. At itong National Security Council na ito, mga kababayan, okay, yung purpose niyan sana ng ating ng organisasyon na yan o yung council na yan para sa inyo, para magkasundo ang ating mga tagapamuno katulad ng Vice President at President, katulad ng ating mga nasa Senado at nasa Kongreso, nasa DFA, nasa PNP, nasa Defense. Yun yung layunin yan. Pero ang nangyayari, ginagamit nila sa illegal na gawain. Hindi para proteksyonan kayo or pabutihin ang inyong mga tawag dito, ang inyong mga kanya-kanyang buhay o mga yung mga future ng inyong mga anak. So, isi-secure ang ating bansang Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin, paano dapat yung trabaho nila, yung trabaho nila, o ang trabaho nila, yung mandato nitong National Security Council na yan. Yung presidente, ang vice president, kasi nasa batas naman yan, na kasama sila dyan, sila ang maggagabay, sila ang mag-advise, sila ang magbibigay ng guidance, kung ano yung mga strategies, kung ano yung mga dapat gawin, like even the former presidents, para sa inyo. Okay? Pero bakit tinanggal si Inday Sara Duterte? Okay? Tinanggal si Pangulong Duterte, tinanggal si ERAP. Baka kasi pinagdudahan itong si ERAP at saka wala na si ERAP, mahina na yan eh. Si GMA, na baka, sila ay magkasundo ni Inday Sara sa kung ano man ang kanilang mga layunin. Di ba? Yan ang nakikita natin dyan. Ngayon, sila dapat ay magkakatuwang, sabi ko nga, lagi nilang sinasabi yan, to ensure, panatilihin ang seguridad ng Pilipinas, ang ekonomiya ng Pilipinas, palakasin ang ating bayan, protektahan ang ating mga mamayan, protektahan ang ating teritoryo. So, ganyan ang ibig sabihin yan. Pero bakit tinanggal si Sara? Para hindi siya magkaroon ng access. Yan exactly ang naikwento sa atin ng ating puting ahas even before that reorganizing na yan. Talagang nakita nyo naman, di ba? 4 na impeachment ang hinain ng mga buwaka ng Ginimes. Okay? Pero, anong ginagawa nila? Hanggang ngayon, hindi nila matinag-tinag si Sara Duterte. Yung National Security Council na yan, kasama dyan ang trabaho ng mga ahensya ng gobyerno para manmanan ang ginagawa ng mga makakaliwang grupo o yung mga nagpapalaganap ng mga terorismo sa bayan natin. Look at now the Congress. Ang mga makakaliwang grupo katulad nila Manuel, nila yung convicted na si Castro, si Brosas at iba pa.
kasabwat na ng gobyernong ito. Kaya there's no point, actually, wala nang kwenta itong Security Council na ito. Kasi ang namumuno ay mga talipandas. Ang namumuno ay mga taksil. Kaya tayo may ahensya ng gobyerno para lahat yan ng ahensya ng gobyerno ay protektahan kayo. So ngayon, tinanggal nila yan si Sara para hindi malaman ni Sara yung mga plano nila. Diba? Ang purpose niyan to consult GMA kasi GMA, Pangulong Duterte dapat na o ano ba yung pwede mong maigabay former president kasi ikaw ay eksperyensyado, 'di ba? Yung mga eksperyensya ng mga former presidents diyan ay makakapagbigay ng kanilang gabay or guidance depende dun sa kanilang experience na yung mga experience nung panahon nila katulad ni Pangulong Duterte dahil talagang grabe din ang gusto talagang patumbahin ang kanyang pamumuno like yung mga makakaliwang grupo. Pero sa panahon ni Bangag, may nakita ba kayong nagrarally na makakaliwang grupo na talagang hardcore katulad nung panahon ni Duterte? May nakita ba kayong mga media ngayon na sinasabing Marcos diktador, Lisa Tanas kidnapper, smuggler? May nakita ba kayong media? Wala. Kasi magkakasabwat na sila. So tatanggalin nila ngayon si Sara ang mga former presidents and Inday Sara para hindi na malaman ni Sara at iba mga former presidents kung ano yung plano nila para patumbahin mismo ang sariling gobyernong kanilang pinamumunuan. Anong ibig sabihin ng patumbahin? The fact na si Marcos Jr. ay tinatransport via cryptocurrency. According to my source, ang pera ng bayan, national security issue yan. Hindi nila pinag-uusapan dyan na, talamak na ang krimen ngayon. May mga militar, recently may mga pulis na nagbarilan and everything. Okay? May mga tumutumba na lang, may mga nagagahasa, ganyan. Hindi naman nila pag-uusapan yan dyan na, pare, okay, sila dyan magkakakumpare yan. Nako, grabe na yung nangyayari sa atin, talamak na. Yung mga namatay noong baha. At ito ay yung 5,500 control, dapat panagutin natin yung mga taong, yung DPWH, panagutin natin ang may hawak ng budget. Hindi sila nag-uusap ng ganun. Supposedly, yan ang pinag-uusapan dyan sa National Security Council na yan, kung paano protektahan ang soberenya, ang ekonomiya. Araw-araw nyo yan naririnig, gas-gas na yan. Even you go somewhere in the world, the part of the world, lagi yan ganyan, to protect the sovereignty, to protect the economy, the people, what else? Yung pangkabuhayan and everything. Hindi yung pag-uusapan ni Marcos Jr. at ng National Security Council to ensure yung inyong kabuhayan, ang inyong seguridad. Kasi nga mga kababayan, ayaw nila makipag-coordinate kay Sara sa former presidents, mga kababayan, kasi ang intensyon nila kung paano sila magnakaw ng pera ng bayan. O pasok tayo. Teka, balikan natin to. Sinot ko para hindi ko makalimutan. Protektahan, di ba? National Security, naalala nyo si Clarita Carlos, head, former National Security Council advisor. Ano ang nangyari dyan? Tinanggal ni Lisa Tanas ni Marcos Jr. nung nalaman ni Clarita Carlos na nag-report sa kanya ang NICA na ang Araneta Marcos ay sila mismo ang pinuno ng agri-smuggling. So ano pang pag-uusapan nila dyan sa National Security Council na yan para protektahan kayo? Mismo si Clarita Carlos in December 2022 ay nag-report dyan kay Bangag Jr. Tinanggal siya. Sinabi nga ni Clarita, dito, yung mga nakafollow sa akin, na naniniwala siya na ang issue sa smuggling sa agrikultura ay parte ng national security to ensure na ang mga Pilipino, ang ating mga kababayan ay makabili ng murang pagkain at makakakain at ang ating mga farmers ay protektahan, bigyan ng mga libreng abono, kung ano mga programa, pautang. Tinanggal siya. Kasi ang promotor doon sa NICA report, based to that report ni Clarita Carlos, mismo si Marcos Jr., si Araneta, si Tambalos, sila mga putang ina mga yan, ang promotor ng smuggling, pag-uusapan pa lang natin ang agri-smuggling. Kaya yan tinanggal yung si Sara na yan para walang access, walang malaman si Sara sa plano nila. Kasi anong ginawa kay Clarita Carlos? Alam nyo yan, di ba?
niligwak siya. Tinanggal si Clarita nung nalaman niya yung report na yun. 'Di ba? At sinabi niya mismo, sabi nga ni Clarita doon, it's up to you kung gagawin niyo yung tama o mali. Tinanggal siya, pero yung matanda, wala rin paninindigan, binigyan ng generous allowance as a former national security advisor during that time. Ayun, nilamon ang kanyang, the fact na pumayag siya, nabigyan siya ng generous allowance at inilipat siya kay Tambaluslos na ngayon ay nasa likod siya, nandiyan siya, nagtatrabaho kay Martin Romualdez, even though nakalagay doon sa NICA na ang sangkot sa agri-smuggling ay ang Marcos Araneta Romualdez at iba pa nilang kasabwat. So yan yung purpose na yan, mga kababayan. Yung National Security Council, reorganizing na yan, ang purpose niyan para hindi malaman ng mga former presidents o nila Inday Sara ang mga plano ng mga bangag na ito. Well, kahit hindi nila isama yan, alam nyo na kung ano ang kanilang plano niyan, mga palangga.